Good day everyone, I'm Mr. Malnoda and today I will be discussing the topic tools equipment for computer system servicing CSS and C2. Anyway, this is computer system servicing or CSS1. As a trainer, I believe that understanding the proper tools and equipment is one of the most important foundations in computer servicing. Before you can assemble and repair, maintain, or troubleshooting computer systems, you must first become familiar with the correct tools, their function, and proper way to use the safety and effectively. In this presentation, I will be identify the different hand tools, measuring tools, cleaning tools, diagnostic tools, and equipment used in the computer system servicing. We will also discuss their uses, proper handling, maintain, and safety practices that every technician should be follow while working. By the end of the presentation, I hope that everyone will have a better understanding of the essential tools and equipment required in CSS and C2 and be able to apply this knowledge in a practical computer servicing tasks. Thank you, and let's begin discussion. Tools and equipment for learning of computer system servicing and C2. Kind of plier. So may mga plier tayo na iba't ibang klase. Meron regular plier and long nose, side cutter, mechanical plier. Usually ang mga regular plier na ginagamit natin sa bahay, mga pang-electrician, itong kadalasan yan na ito. Nakikita nyo yung sa arrow mouse ko. Yan. Ito yung regular plier. So, gamit ito pang twist ng mga wire or ginagamit natin pang combination na rin, pang cut ng wire na rin dito sa side cutter na to. Then, ginagamit din natin kumisan pang higpit ng mga open ng splice mga conductor. Then, long nose. So, sa long nose, ito yung medyo gipitan yung mga space sa mga box. So, yung hindi kayang dukutin ng plier. So, ito yung plier ito yung long nose na ginagamit natin. So, mas maganda siya gamitin sa mga sulok-sulok. Then, side cutter. So, sa side cutter, ito mismo yung mga eksaktuhan na pang cut natin ng mga wire. Yung sa siya yung sagaran natin na pinamumutol na. Unlike sa fly kasi, so kung ito gagamitin mo pang cut, kung nakapix na sa board niya, so hindi kakayanin. So ito ang side cutter na mas mainam na gamitin. Then mechanical plier, so save lang din sila ng plier, pero ito yung mechanical plier, kadalasan sa mga bolt pang tightening siya, or mas maganda siya dahil combination plier siya. Pwede i-adjust yung mismong mount niya. Okay? Set star Allen. So, walang pinagkaiba rin sa regular Allen screw. So, kadalasan, yung mga star Allen siya, kadalasan ito yung mga specialist screw. Kaya hindi siya laging available sa mga ibang maliliit na hardware. So, makakabili ka lang yan sa mga malalaking hardware. Dahil kadalasan ang meron dito sa atin, sa mga dyan sa area ninyo, siguro mga maliliit na hardware, is Allen screw. Then, adjustable wrench. Sa adjustable wrench, para sa mechanical plier natin, so, sa adjustable wrench, yung may mga bolt, head bolt na alanganin, yung octagon or yung nut na alanganin din. So, much better sa atin na ginagamit yung adjustable wrench. Unlike sa combination wrench, kung eksakto yung size na kung number 12, number 10, number 11, yun yung mga size ng mga octagon, make sure dapat yun talaga yung gagamitin natin na wrench na size. Okay? Then tweezer, yan yung mga pang ano natin, yung panggamit sa mga
micro switch. Then yan din yung ginagamit ko na kapag meron ng konti sa mga breadboard. So lahat yan unti-unti malalaman nyo. Okay? So meron din tayong tools para sa mga cable or tinatawag natin na UTP wire. So itong lang tester na to, ito yung pan-check natin yung ilaw na yan kung ang dulot-dulot nito ng UTP wire ay buo. Dahil kapag hindi siya connected sa kabilang dulo, dapat instead na sabay itong umiilaw, pero pag nakita natin isa lang yung nagpa-function, isa nawala, ibig sabihin yung kabilang dulo niya may putol o hindi siya connected. Then next, crimping tools. So sa crimping tools, may kasamang pang ano siya, pambalat ng mismong main insulation ng UTP wire. Then actually pwede rin dito So kumbay na lang din sila niyan. Pag bumili ka, may kasama na rin ganito. Then ito naman, bukod sa may pambalat na rin, may pangkat na rin siya. Ma-check natin yan pagka yung nagpa-practice na kayo gumawa ng UTP wire with RJ45. Also is same ng printing, but mas special po ito sa mga RJ45 na ang type is pang pass-through. Makikita nyo yung different kapag nag-actual tayo. So ito yung RJ45, regular RJ45, then yung pang pass-through na regular, yung pang pass-through na RJ45, ito yung sumusobra yung wire sa unahan niya. Kaya kung papansinin natin itong kulay blue na to na crimping, so ayan yung ginagamit pang pass-through. Dahil sa unahan mismo nito, kinakat niya na yung lumalabas na wire niyan. Okay? Then ito yung loob ng UTP wire. Pagka nabalatan nito, ito yung makikita nyo na wire. Yung mga naka-twisted, pinag-iwa-hiwalay natin yan. Dapat magawa natin ito, magkaroon siya ng kabilan o dulo-dulo na merong RJ45. So iba naman itong pinakikita ko rin, ito na isang wire na to, yung tinatawag natin fiber optic cable, at ginagamit yan sa mga nagle-layout ng mga internet connection sa mga bahay. So hindi UTP cable ang ginagamit nila, so ayan ang ginagamit na nila dahil mas malayo ang naibabato niya na signal compare sa old na gamit nila na kable. Okay? Next, it's part of the crimping din, pero ito naman yung ginagamit sa mga fixed terminal. So yan yung mga pang-fixed terminal, mga eyelet, saet, or male plug terminal. So ginagamit yan panlagay mismo ng terminal. Iba-ibang itsura dyan ito. Iba-ibang klaseng clip. Kaya lahat ay pinost ko ito para makita nyo yung mga sample ito kahit sa picture. Okay? Multi-tester. Dalawang klase yung meron tayo pinakita. Isang digital tester at isang analog. Later, aaralin natin ito kung paano ginagamit yung analog tester. Dahil dito sa digital tester, kung ano yung lumabas dyan, siya yung nababasa natin. So, ang aralin na lang natin sa digital yung settings. Pero kapag ka nakuha nyo dito, natutulan nyo sa selector switch ng analog, ganun din yung digital tester. Mas madali siya pag-aralan. Pero kailangan may idea pa rin kayo sa analog tester. Electrical handrail. So, ginagamit din natin ang electrical handrail kapag nag-assemble tayo ng mga panel or kung sakali na naggagawa tayo ng mga branches sa computer shop. So, napaka-importante sa atin ng electrical handrail. And also, flashlight. So, flashlight, kapag nagkakalas ka ng unit at sa system niya, kailangan pa rin ng ilaw dahil yung may mga parts na mga may inaalas natin. So, napakalaking tulong ang paggamit ng flashlight. Then, Phillips and flat screwdriver. So, kung papansin nyo,
Meron yung pakros ang dulo, yung kabila naman yung flat yung dulo. So, kapag nakita natin na ang bolt ay pang flat ang dulo, so dapat ito yung gagamitin natin. Pero pag nakita natin yung head screw ay pakros, dapat ang gagamitin natin ay Phillips screw. Meter scale. So, ginagamit natin yung meter scale kapag mag-assemble tayo ng patch panel o maglalagay tayo ng mga bracket. So, dapat sinusukat din natin yan. Kaya napaka-importante sa atin mga CSS. Next, meron tayong tinatawag na claw hammer. So, sa claw hammer, importante rin na paggamit ng claw hammer kapag nag-assemble kayo ng mga wood table or sa mga wood cabinet. Okay, then hand riveter. Sa hand riveter, instead na minsan welding mo yung metal to metal, minsan ginagamit na lang natin yung hand riveter. So, para mag-connect or mag-dikit yung parehas na metal. Bar level. So, ginagamit natin ang bar level, especially sa mga paglalagay ng bracket at paglagay natin ng mga wood frame or picture frame. Dapat naka-level po yan. At yung mga patungan ng mga computer, dapat naka-level din. And side cutter. So, side cutter, ito yung ginagamit natin pang hiwa. So, mag-ingat po tayo, medyo mataas po ang side cutter para blade po yan. So, pagka ginagamit mo ang side cutter, dapat medyo maliit lang yung palalabasin mo na yung mismong tali niya. Hindi pwede papahabain mo. Dahil manipis lang po yan, madaling mabalik. So, importante pa rin sa atin ang scissor. Dahil ang scissor para sa ginagamit natin pagkat ng mga papers or iba ginagamit to sa mga minsan ginagamit na yung pang puto sa mga maliliit ko pero ako hindi ko ginagamit yun dahil para sa akin ang scissor ay pang putol natin para sa papel lang or sa mga ibang pang mga maninipis na other sheet paper. And next, precision. So sa precision, combination dito, may papilit, may pang flat screw, meron siyang yung star screw. So ito ay pang maliliit na screw lang. So hindi nyo dapat pwersahin, gagamitan nyo ng mga malaking screw, yung mga bolt. Kung pamalitan lang, dapat mas prefer natin paggamit ng precision tools. And complete set soldering iron. So napaka-importante po ito sa ating technician din na dapat aware din kayo o dapat may idea rin kayo sa paggamit ng mga soldering iron. Dahil dito tinuturo rin natin ang proper way kung paano ginagamit yung soldering iron. So dito sa picture na to, isang set na ito, o isa meron siyang tweezer, meron na rin siyang soldering stand para pag mainit itong pinaka-torque niya, hindi nyo nilalapag o sasan, dapat dito nyo ilalagay para maiwasan yung disgrasya. Then meron din tayo tinatawag na flux. Yung flux na to, ibig sabihin ng flux na yan, kapag may hinihinang ka, yung lead na hihinangin mo, medyo isasaw mo rito sa flux. Then pagka nainitan na ng soldering iron, at kapag natunaw, kasama yan sa hihinangan mo, so mas maganda ang kapit para sa conductor. Then magnifying glass. So ginagamit natin mga magnifying glass sa mga maliliit na components kapag may ginagawa tayo, lalo na meron tayong check ng mga switch or mga value ng parts. Then high definition magnifying glass, same lang din ang magnifying glass, nga lang itong high definition magnifying glass, mas malaki ang cover niya, ang area niya, halos nasisilip mo buo at buod doon, may kasama pang ilaw para mas kitang-kita mo yung mga sine-check mo sa may mismong board. Okay? Then, tinatawag naman natin desoldering pump. Ang purpose ng desoldering pump, kapag meron tayong tinatanggal na hinang gamit ng soldering iron, so habang mainit pa yung lead, so gagamitan natin ng desoldering. So tuturo ko rin sa inyo yung kung saan mas madali siyang magtanggal ng parts para sa mga removing semiconductor sa mga board. Okay? Then blower, ginagamit natin for maintenance, para sa pag-assembly, disassembling, or pagka-cleaning tayo ng mga CSU, Computer System Servicing. Pagka binuksan mo yung computer,
nakita mo sobrang dumi, isa nagiging cause sa pagbagal ng computer, kaya importante na nalilinisan yung loob ng casing. So sa pamagitan ng blower, nabubugahan niya yung mga alikabok o yung mga kulipan. Make sure dapat nasa labas ka ng bahay, gumagawa niyan, at walang ibang mapiperwisyo. Pero kung hindi maiwasan at nasa loob lang ng computer shop, mas better na lang gumamit ka ng vacuum cleaner. Habang ginagamitan mo ng small anti-static brush natin, so agad-agad hinihigop niya agad yung gas gamit ng vacuum cleaner. Okay, so kung sa blower naman, bukod sa panlinis natin to, at kung sakaling gumamit ka ng mga lacquer cleaner para mas madaling matuyo yung lacquer cleaner mo or yung mga nabasa ng mga small particles, so mas maganda gamitan mo ng blower. So malakas yung bato ng hangin to, kaya mas madaling matutuyo yung kasulok-sulukan ng parts niya. Okay? So marami pang ibang gamit naman ng blower natin, hindi lang sa computer, desktop natin. Kahit sa mga keyboard, pwedeng gamitin pambugarin ito para yung mga malilit na dumi or minsan iwas yung mga alikabok. So kaysa ipagpag mo, baka matanggal pa yung pinaka keyboard. So gamitin mo na ng itong blower na lang. Okay? Then, thank you for watching. Sana may natutunan po kayo. At sana inaasahan ko isa yan sa magiging topic pag nagpumasok tayo. So, dapat alam ninyo ang detail by detail kung paano ginagamit yung mga pinakita kong mga equipment. Then, gagamitin nyo sa inventory ninyo. Gagawa kayo ng inventory. So, dapat bawat isang tools na pinakita ko, 10 piraso bawat isa. So, bakit 10? Sir, sabihin niyo, sir, napakarami naman. So, kailangan po, dahil sa assessment po, kapag nag-a-assess po ang mga nagtitake ng computer system servicing ng NC2, 10 student, lagi ng 10 student. So, sa assessment kasi, kailangan bawat isang student, isang equipment ang ginagamit nila o isang tools. Kaya sa inventory ninyo, kapag nagsulat kayo ng flyer or iba pang mga tools, dapat yung quantity niya ay 10 pieces. Okay? So sana naintindihan nyo po yung mga short explanation ko. So yung inventory, inaasahan ko, yan ang dadalhin nyo sa akin, ipapakita nyo sa akin yung sa inventory, papacheck nyo sa akin, check ko yan isa-isa, kung nasundan, at yung mga tinatawag naman natin na kung may mga tinatawag natin yung halimbawa, yung may mga sinabi tayo na 10 pieces, tapos anong tools yan, then dapat meron pa yung detailed explanation din kung para saan yung tools na nilalagay nyo. Okay po? So, kung may tanong po, sa GC na lang po natin para mabasa ng lahat at maintindihan. Yun naman po, maraming salamat. Ingat po kayo dyan.